Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Magbigayan po tayo ng kuro-kuro, magbigayan po tayo ng opinyon. Maiba lang po sa gabing ito. Pag-usapan po natin itong Joint Traffic Circular number 01 nitong Metro Manila Council na naglalayon po na yung multa or fine kapag ikaw po ay nag-illegal parking diyan sa Metro Manila. Lahat ng mga bayan or cities na nasasakop nitong Metro Manila, ikaw po ay mape-penalize na ngayon ng 4,000 kung natuloy. So ang plano po nila mula 1,000 na dating multa sa illegal parking ay gagawin na raw po nilang 4,000. Mabuti na lang may kumontra. So mga kapatid, magbigayan po tayo ng kuro-kuro dito. Alam niyo po mga kapatid, nitong nakaraang linggo lang, nagpunta po ako dyan sa Moriones, Tondo, sa distrito. Dumalaw po ako sa kapatid na Wilson Cayago, yung O1 po dyan sa Metro Manila. At bago po ako makarating dyan sa Moriones, gabi na po ito, mga alas 8 na ng gabi. Naku po, mula dyan sa Divisoria, hanggang sa makarating ako sa Juan Luna, grabe po ang traffic. Linggo po yan Nagkalat ang mga illegal park ng mga sasakyan. Syempre, wala nang mga traffic enforcers, gabi na, linggo pa. So nandoon lahat yung mga nag-illegal parking. Ngayon, doon po sa plano ng Metro Manila Council, doon sa kanilang Joint Traffic Circular number 01, kapag po kayo ay nahuli doon, ay gagawin ng 4,000 pesos ang multa na dating 1,000. Ano ang opinyon nyo dito mga kapatid? So habang pinapanood nyo po ito, magbigay na po kayo ng opinyon para mabasa po nating lahat. Kung kayo po ay nandiyan sa Metro Manila, kabahan na po kayo, baka ito ay matuloy. Ngayon po, kung ikaw ay may sasakyan at wala ka naman po talagang paradahan, delikado ka po dyan sa Metro Manila at sa mga lugar na kasali dito sa Metro Manila Council. Dahil po, 4,000 tumataginting ang pwedeng mai-penalty sa'yo kapag natikitan ka ng illegal parking. So ang mangyayari dyan, tuwing umaga na magkakaroon ng clearing operations itong MMDA, ang dami sa araw-araw na napapanood nyo sa social media, lalo na dyan sa FB, ang daming clearing operations ng MMDA dyan. Yung iba nga, ini-impound na. So, kung ang sasakyan mo ay lumang-luma na at nahuli ka pa na nag-illegal parking dyan, tuwing umaga, ay naku po, 4,000 po ang babayaran mo. Sa totoo lang mga kapatid, yung 1,000 ay napakalaking pera na nun. Kasi yung mga nag-illegal park naman na yan, iyan naman yung mga common lang na tao. Nasa C, D, E na class yung mga yan. Pero may mga sasakyan. Nasisigurado ko na. May mga magko-comment po dito, mahirap na nga pala. DE na yung class nila, ba't nakakabili pa sila ng sasakyan? Ganyan po kasi talaga ang pangarap ng isang Pilipino. Yung mga nagkakaroon ng mga negosyo, nagiging trophy po nila yan. Yung isang mahirap na pamilya, kapag meron silang napagtapos na anak nila at nagkaroon ng magandang trabaho, dahil sa murang-mura naman ang down payment ngayon ng sasakyan, kaya niyang bumili ng hulugan na sasakyan. Pero hindi sila talaga mayaman. Yun nga lang, hindi nila kayang bumili ng bahay at lupa na may parking. Kapag kayo ang tatanungin ngayon at mahuhuli itong mga nag-illegal parking, pwede dyan sa Makati, pwede dyan sa Mandaluyong, lahat ng sakop nitong Metro Manila Council, kung kayo po ang tatanungin, wala kayong sasakyan, ano po sasabihin nyo sa kanila? Ang problema po talaga kasi dito, lahat po ay gustong makabili ng sasakyan. At dahil sa wala po tayong phased out, dumadagdag pa itong mga lumang sasakyan na nandiyan nakapark sa labas at yung kanilang mga magagandang sasakyan ang nakapark doon sa loob kung meron man silang parking. Pero mas marami po yung wala talagang parking. Pero meron silang sasakyan. Hindi mo naman po pwedeng bawalan yung mga nagtitinda ng mga sasakyan, itong mga car dealers na yan, Toyota, Honda, Mitsubishi, lahat po ng mga car dealers na yan na nagbebenta ng sasakyan, hindi mo pwedeng bawalan yan. Dahil larawan po ng pag-unlad ng isang bansa or ng ekonomiya natin, yung maraming nakakabili ng sasakyan. Ibig sabihin, umuunlad din po yung mga tao. Kaya lang, yun po talaga naman ang mangyayari, yung traffic po ang magiging problema. Dahil sa wala rin naman po tayong batas na nagbabawal, na kung wala kang parking space ay hindi ka pwedeng magkaroon ng pagmamayari ng mga sasakyan, wala po talagang ganon. Kaya sa labas po talaga mapapark yan. Mga kapatid, mayroong mga mayayamang pamilya. Yung sabihin na natin, yung talagang sobrang yaman, nasa A sila. Kayang magkaroon ng pag-aari niya ng 10 sasakyan or sobra pa. Lalo na kung maraming anak yung mayamang pamilya na to. Lumalaki pa sila, lahat yan. Kung magkakaroon ng anak yung mga yan, ibinibili pa yan ng mga bagong sasakyan. At siyempre, maaaring mabawasan kung luma na.
Pero hindi po yan mababawasan ng todo, lalo pang dadami. Kasi nga po wala tayong phase out. Kung may phase out po tayo, yung lumang sasakyan na yan, hindi na yan bibili ng iba dahil hindi mo na nga magagamit. Meron kang kapitbahay, wala talagang parking area pero may sasakyan siya kasi kailangan niya sa kanyang maliit na negosyo. Kailangan niyang ipaghatid sundo sa kanyang anak. Kailangan niyang gamitin na pampasok sa trabaho. Kaya hindi mo talaga mababawal itong mga nagmamay-ari ng sasakyan pero wala naman talaga siyang parking space. Hindi uunti, hindi mababawasan yung dami ng sasakyan. Hindi mo rin masosolve yung mga illegal parking na yan dahil wala talagang paglalagyan itong mga sasakyan na to. Ang solusyon po ba ng Metro Manila Council dito ay itaas nila mula sa 1,000 na multa at gawin nilang 4,000? Yun po ba talaga ang tamang solusyon? Siguro mga kapatid, kung itong ating bansa ay parang komunistang bansa, na kung ano ang sabihin ng leader ay masusunod, pwedeng mangyari yan. Pero dito po kasi sa Pilipinas, hindi po pwede yun eh. Marami po tayong karapatan na malalabag po doon. Mabuti na nga lang po, yung presidente natin ay hindi po ganyan na madali mong mapasunod sa kagustuhan nitong Metro Manila Council. Kaya po ang ating presidente, PBBM, ay hindi po siya pumayag na itaas mula 1,000 hanggang 4,000 ito pong multa na gustong gawin nitong Metro Manila Council. While I understand the intention behind the proposal, I've decided to prioritize discipline over penalties. Ang bagong Pilipino ay disiplinado. By focusing on individual responsibility, we can create long-lasting solutions to our traffic challenge. Alam ni President BBM na napakalaking bagay nung 4,000 kung itong mga mahuhuling nag-illegal parking na tindero lang naman ng gulay. O kaya naman yung mga kababayan natin na minimum wage earner lang po ito pero nakabili ng lumang sasakyan. Kung bago man yan, hulugan lang kasi mura naman ang mga down payment. Kaya lang dahil sa wala talagang mapaparkingan at papasok siya dun sa opisina niya, na ginagawan naman ng paraan itong mga local governments dito sa barangay level, nagkakaroon sila ng mga parking dyan sa mga bangketa. Tapos mahuhuli ngayon nitong MMDA or nitong Metro Manila Council na nag-illegal parking ka at sisingilin ka ng 4,000, kawawa po talaga yung mga tao. At ang isa pa pong mangyayari dito, pwede ito iniisip ko lang, baka pwedeng mangyari na ito pong Joint Circular Traffic Number 01 na to, kung ito po ay mapagtitibay, buong Pilipinas yan, gagaya dyan. So lahat ng cities pwedeng i-adapt yan. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na tama ang ginagawa ng mga nag-illegal parking. Kaya lang talagang wala po silang magagawa. Dahil saan mo naman ipapark itong mga sasakyan na yan? Pwede sana kung pagdating mo doon sa pupuntahan mo, ganunin mo lang. Mawawala yung sasakyan. Pero kailangan mo talagang gamitin yung sasakyan mo dahil ibabiyahe ka, necessity para sa'yo. Na makarating ka doon sa opisina mo, makarating ka doon sa tindahan mo, ibababa mo yung mga paninda mo doon sa tapat ng tindahan mo, tapos mahuhuli ka, illegal parking yun. Kapag tumagal ka ng konti doon, illegal parking na po yun. So, ano ang gagawin ng gobyerno para ito ay matulungan itong mga kababayan natin na ito naman ay nagbabayad din ng mga buwis. Meron tayong road users tax. Kapag ikaw ay bumili ng mga pyesa ng sasakyan mo, may tax ka. Pag bumili ka ng sasakyan mo, may tax ka. Lahat ng galaw mo, lahat ng binibili mo, may tax yan. Kahit na yung mga bagay na walang tax, yung mga pagkain na maliit lang ang tax, lumalaki din yan dahil iyan ay binabiyahe mo, itinatravel mo, lahat yan. Nakakaroon pa rin na ipapatong pa rin yung tax yan. Tapos ngayon, masisingil ka ngayon or mapepenalize ka ng 4,000 dahil nagpark ka lang sandali sa tapat ng tindahan mo. Kaya ang mangyayari dito, ibabalik mo ngayon noong araw. Halimbawa, may tindahan ka dyan sa Divisoria, meron talagang parking space na designated, doon ka lang magpa-park, tapos may mga kargador na dyan. Diba? Kinakarga nila yung gamit mo. May mga trolley na dyan, may mga kariton na dyan, na yung mga paninda mo dadalhin ngayon sa tindahan mo. So wala talagang magi-illegal park doon sa harapan, doon sa kalye. So mababalik ngayon yung mga kariton na yan, na naging kuliglig na nga. O so bawal pa rin kasi hinuhuli. Mga kapatid, anong maitutulong ng gobyerno para dito? Kasi hindi po pumayag ang Pangulong Marcos na ito ay gawin nila. So sabi niya, ang bagong Pilipino, disiplinado. So unahin muna yung disiplina bago multa. Yan po mismo ang sinabi ng ating Pangulo. Kaya hindi po natuloy itong plano ng Metro Manila Council na gawing 4,000 ang multa. Dahil kawawa po talaga itong mga taong to. Tingnan niyo po yung mga nakapark dyan sa mga lugar na yan,
Hindi po yan mayayaman. Kasi kung mayayaman yan, may sariling driver yan. Kung mayayaman yan, may mga parking space talaga yan na pupuntahan nila, lalong-lalo na kung talagang mahigpit na itong MMDA para sa kanilang clearing operation. Hindi naman tatamaan itong mga big boss, yung mga managers. Ang tatamaan dyan talaga itong mga naghahanap buhay na maliliit na tao na merong sasakyan. Dito po sa Pilipinas, hindi mo masasabing mayaman ng isang tao kung siya ay may sasakyan. Kahit sabihin mong brand new pa yung kanyang sasakyan. Dahil sa kaunting pera at na ikaw ay na-approve na mag-loan ng sasakyan, magkakaroon ka ng sasakyan. Marami pong ganyan, kaya nga ang daming mga reposes din ng bangko. Iniisip-isip ko lang din po mga kapatid, kung sakaling natuloy itong itaas na 4,000 na multa sa illegal parking, baka hanggang gabi, alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi, nandiyan sila nanguhuli. Sa tingin nyo po mga kapatid, ano ang pwede nilang gawin? Kasi yung multa na 4,000, pansamantala lang yan eh. Aalis sila dyan sa oras na manghuhuli itong mga traffic enforcers na yan at pagdating ng gabi, babalik. So kung meron ka mang mga mahuhuli dyan, yung hindi alam itong circular at yung talagang matitigas ang ulo, na talaga wala rin naman talagang maparkingan. At siyempre, darating din ng panahon, meron kang makikita dyan na red tape. Sigurado yon, darating yon dahil yung 4,000, napakalaking pera nun. Ang Pangulong BBM, talagang binabantayan niya itong pagresolba sa problema sa traffic sa Metro Manila. Kaya siguro naisip din niya na hindi solusyon yung taasan mo ng multa itong mga mahuhuling magbabiolate sa illegal parking. Dahil nga alam ng Pangulo na sobrang dami ng sasakyan, hindi ito mababawasan. Saan mo ilalagay yan? Sabi ko nga sa inyo kanina, kung pwede nga lang sana isang pitik mo lang na ganun, mawawala yung sasakyan, okay na sana yun. At kapag i-magic mo ulit, babalik na. Pero hindi nga po mangyayari yun. Ako po mga kapatid, ito lang po ang naisip ko. At inaasahan ko rin po na meron po kayong mga magagandang suggestion. Ano malay nyo, baka mabasa to ng mga mayors dyan sa Metro Manila Council. Baka mabasa rin ng presidente itong mga comments nyo. Ano malay nyo, di ba? Ito po ang aking suggestion mga kapatid. Bakit hindi sila magtayo ng mga multi-levels na parking area? Pumunta ka dyan sa Green Hills, napakasikip po ng lugar na yan at pinupuntahan ng maraming tao dyan. Halos lahat ng pumupunta dyan di kotse kasi yung lugar na yan, marami po talagang mayaman dyan. Pero tignan nyo, bakit nasosolve nila yung traffic? Ang pagkakaalam ko nga, hanggang second floor lang yun eh, or third floor eh. Pero marami pong nakakapark doon at nasolve nila yung traffic doon. Yun nga lang, ito ay private. Dito po sa pinag-uusapan natin, gobyerno. Ang mga local government, marami pong pag-aaring lote yan. Sa bawat bayan, sa bawat cities na nasasakop nitong mga mayors natin. Sigurado meron yan. At kaya nilang magtayo ng mga parking space na yan, pay parking po yan. Kikita rin po. Huwag na nilang pagkakitaan yung 4,000 na multa. Dito, magiging long-term pa yung solutions. Kikita pa ang gobyerno at sigurado mababawi yung ipinagpatayo ng multi-level parking area na yan. At syempre dapat kung isang barangay na malaki, maglagay ka ng maraming multi-level parking para masolve mo yung problema. Kasi hindi na po talaga mababawasan itong mga sasakyan na to. At sa tingin ko, ito yung makakatulong. Kaysa hulihin mo ng hulihin sa umaga, sa araw, sa hapon, pagdating ng gabi, magpapabalik-balik lang po yan. Kayo mga kapatid, ano ang suggestion nyo? Ano ang maipopropose nyo sa ating presidente? Kasi po, ang presidente natin talagang hindi siya pumayag dito sa 4,000 na multa na to. Mabait po ang ating presidente, kaya pinagpapasalamatan po natin siya. At hindi po kayo pumayag dito sa gusto ng mga Metro Manila Council sa kanilang Traffic Circular number 01. So yun mga kapatid, ang aking suggestion po ay magtayo ng mga multi-level parking area sa bawat barangay para makatulong po dito sa mga kapatid natin, kababayan natin na walang mga parking area, walang mga parking garage sa kanilang mga kabahayan. Ngayon, kung meron pa rin lalabag dito, ibinigay na nga ng gobyerno yung solutions, palagay ko kahit 10,000, tikitan nyo na yan. Kasi kung maluwag naman yung mga parking areas na gagawin ng gobyerno, talagang pasaway na lang. Itong ayaw mag-park doon. Kung sakaling natuloy ito at hindi naharang ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 4,000 bawat illegal parking na kanilang mahuhuli. Naku, ang laking pera niyan. So ang babantayan nila ngayon, yung mag-illegal parking, yung kanilang huhulihin.
Ang hindi nila gagawin dito ay turuan kung paano ka hindi makakalabag doon sa batas. Yan nga po ang gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Disiplina muna bago multa. Kaya ang mangyayari dyan, itong mga manghuhuli, kukuya-kuya-ko yan, pag may nakitang illegal parking, pupuntahan, titikitan kahit wala siya. So violation, 4,000, 4,000, 4,000 doon, 4,000 doon. Ang problema doon, saan mapupunta yan pagkatapos? Pero mga kapatid, meron pong catch dito. Alam niyo po ba, ang sabi po ng kataas-taasang hukuman, ang Metro Manila Development Authority lang ang pwedeng magbago nitong mga road traffic rules. So, ano po ang ibig sabihin nun? Baka hindi kasama dito itong mga Metro Manila Council. So yun po mga kapatid, asahan ko po ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion, ang inyong mga suggestions tungkol po dito sa aking vlog ngayon. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.